Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Ang nireklamo niyo po si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Yes. Opo. Paano kayo naloko, ma'am? Actually, sir, followers po kasi nila ako. Then, nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Pero nag-stock naman po ako bago ko magbigay sa kanila ng pera. Then, nung pag-stock ko, wala naman po. Okay naman po. Then, yung mga post din kasi nila maayos po. Doon, nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum para makapag-invest ka po. Then may 5% po na interest. Then hindi po nila sinabi. Then inas ko po sila kung may contract po ba ito. And then sabi nila, meron naman po. Then nung pagsabi nila meron po, sa Gumaw na po ako. Nag-send po ako sa kanila ng pera through bank po ni Miss Mikey. Pinasok ko po sa bangko niya. Tapos meron pong kontrata pinadala sa inyo kapalit ng pera nyo. Opo, late na po nilang pinadala po yung kontrata. Then, Ano pong nakalagay sa kontrata? contract of loan po. Then, nag-message po ako. Contract of loan. Opo. Bakit po loan? Kayo po ay maglo-loan sa kanila? Actually, sir, inas ko siya about doon. Kasi po, ang sabi niya, may kontrata po. Pero hindi po nila sinabi na contract of loan pala yung kontrata. Which is, ang binigay na lang po nila is sinaka-notarize na po yung papel. Okay. Nagbigay ko kayo ng 1 million. Opo. At pagka bigay nyo ng 1 million, dinaan nyo po sa bangko nila, Opo. bumalik sa inyo ay contract of loan. Ano po nakalagay doon sa contract of loan? Ayun nga po, na may umutang po daw sa amin. Then nag-ask po ako sa kanila kasi napanood ko po yung episode ni Sir Garrett na wag pipirma sa contract of loan. Then nag-ask po ako agad-agad kay Mikey, ma'am, bakit po contract of loan tong Kasi di pinadala? ba investment ang pagkakaintindi Opo, mo? investment 5% kapalit no 1 million. Opo. 5%, ano po yun? Every month? Every month po nilang Which sinisend. is, sa 1 million, that's 50,000 Opo. every month. Opo. So, wala palang ganon na hindi pala natupad yung usapan ninyo na kayo po ay maging investor at 5%. Sa halip, kayo po ay magpapautang. Opo. Nagulat na lang po kami pautang. Then tinanong po namin sila about dun. Sabi nila, pare-parehas lang daw kami ng contract. And then sabi po nila, yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. Which is kami pong mga first timer na nag-invest. So kala namin po, ganun. Kasi po, syempre, ang inis namin, mas maano sila sa amin. Which is yun yung mali namin na dapat pala nagtanong muna kami bago kami Sana kumonsulta kayo sa mga lawyers. Oo nga po eh. Yun po yung pagkakamali po namin. Pero kasi naniwala kami sa sinabi nila na iisa lang po daw yung contract of loan sa Pwede makita kayo sa ganun din ang nangyari sa inyo? Opo, bale po ang akin naman po sir, kasi iba-iba kasi yung process nila eh. Meron kasing online, meron personal sa bahay, personal namin nakausap. Yung akin naman po sir, personal ko talaga nakausap si Excel, face to face sa bahay po mismo nila sa Las Piñas. Okay, Kasama na nakita niyo po po. si Miss Mikey. Okay. Opo. So, on hand to hand po namin binigay yung pera, pati yung kontrata. Kaso nga lang, yun nga rin po yung explanation. Parehas lang naman daw po yung contract of loan at yung investment daw po. Nagtiwala naman din po kasi kami, kasi nga po, ang sabi, tinanong ko sila, paano po pag bumaksak yung business na sinasabi ninyo? Paano po pag once na nag-down po yan? Ano pong kapalit po niya? Ano pong mangyayari sa amin? Ang sabi po kasi nila sa amin, ititigil na daw po nila yung investment, ibabalik daw po nila yung puhunan. Tapos po, syempre, nagniwala na rin po kami kasi syempre, toy collector po sila. Napakadami ng toy collection na napakamahal. Meron pa nga po nakita po doon, 600,000 pirma lang po ni Michael Jordan, malalaking human size na toy collection na kaya po nilang ibenta daw po para mabayaran kami in case na bumaksak nga daw po yung business po. Ang daming pera. Yes po, Oho. pinapakita po nila yan sa amin, sir. Okay, mga pera niyo yan. Opo, pera po namin yun. Sigurado. Ayan, Madami iba-iba po po yan, yan. Idol Rafi. Ang dami naman. Ang dami nga po. Naku, milyon-milyon na to. Yes po. So, Oh, grabe. Ilang milyon yan. Antindi ah. Okay. Meron pa nga po sila may pinapagawa rin po silang toy museum po sa Bulacan po, sir. Which is, sabi yun daw po yung ginagamit nila para sa pera po namin. Tapos, Eto mga na, bagong si fully Excel. paid na, opo. Opo. So yung mga Kasi pera may hindi pa po po yung na kasama. ibabalik. Hindi Wala pa pa po. po. Mr. Yexel Sebastian, magandang hapon po, Sir Yexel. Hello po, Sir Rafi. Apo. Magandang hapon po. Sir, andito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo, doon po sa inyong paanyaya na mag-invest and then later on, loan po pala yun. Nagreklamo po sila. Ano pong reaction nyo, Sir? Opo. Ayun nga po, Sir Rafi, na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni
Sabi po, investor din po kami talaga. Kumbaga, nagandahan po kami sa platform. Kaya po, nag-post kami sa social media namin na kung sinong gustong mag-invest din, makapag-invest din po sila. So, ito po kasi yung investment po na to, kumbaga, ipinap po siya sa Casino Junket. Yan po yung, explain din po sa amin doon po yun nga po sa Casino Junket na ipapasok yung pera. So, explain ko po sa mga tao na hindi po ako ang ano nito, hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay kaari po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Kami na Hector po yung- Panduliana, sir. Hector Panduliana. Opo, yun po yung... Anong pangalan po ng kumpanya ni Hector Panduliana, sir? Yung po yung HP, HP Horizon po yung junket po before. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino, pangsugal? Opo, Sir Rafi, kasi yan po yung yan po talaga yung kasi nandun po kami, Sir Rafi, sa office po mismo dati ng HP Horizon nung nangyayari po yan. Excuse me, Sir Excel sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Buwan pong may mga delay nyo na gustong makipag-usap sa inyo, nagmamakaawa, mga OFW na umiiyak sa akin, nagme-message sa akin na kausapin nyo kami. Ilang beses ko kayo sinasabi, ako na magsiset ng Zoom meeting para kausapin nyo sila. Pero hindi kayo nagsiset, diba? So, wag nyo sabihin sa amin na nakikipag-communicate kayo kasi never kayo nakipag-communicate. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman yung tinawagan na kami, na nandito na kami. Diba tinatawagan kami nung help desk ni Hector ngayon? Pati tinatawagan nyo kami na ngayon kayo, nung pagtawag sa akin kaninang morning, ngayon kayo makikipag-usap, meeting. Bakit ngayon pa? Kung kailan nandito kami, wag nyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. Kung sinabi nyo sa amin na si Hector, sino ba si Hector? Hindi namin nakilala si Hector. Kayo Ikaw po yung kilala humarap eh. namin. Kayo po yung So humarap bakit sa amin. papasa na, ay biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Usong-uso na yung ganyan. Wag na po kayong maganyan kasi alam nyo yung responsibilidad nyo. Kung umpisa pa lang pinaliwanag nyo, naintindihan po namin kayo. Bakit nyo kami tinaguan? Ang daming tao bumiyahe sa Pandi. Hinahanap kayo, tinataguan nyo. Wala na rin kayo sa Las Piñas. Papunta po yung mga tao sa Pandi. Sabi po nung gumagawa dun sa barko niya, nandun siya. Tapos nung sinabi, mga business partner po kami ni Yexel. Biglang sabi po nung tao niya, ay wala po sila dito. Tapos biglang umalis yung mga tao. Ang point doon, bakit nyo kami tinataguan kung totoo yung mga sinasabi nyo? Pwede nyo naman kaming harapin kasi nakipag-usap nga kami. Nung pangalawang invest ko sa inyo na 2 milyon po kasi invest ko sa kanila, nag-additional ako, pinuntahan ko pa kayo sa bahay nyo. So, di ba, dapat nakipag-usap po kayo ng maayos. Kung talagang totoo yung sinasabi nyo, ilang beses, 400 plus po kami. Kung totoo yung sinasabi nyo, sana talaga hinarap nyo kami. Ilang beses kami nagmamakaw. Anong ginagawa mo? Nagpo-post ka pa sa Facebook na kami pa yung may parang kasalanan na ikaw pa yung biktima. Huwag kang umaktong biktima kasi kung totoo yung sinasabi mo, kinausap mo na kami ng umpisa kung biktima ka talaga at tinulungan mo kaming mag-file kay Hector, di ba? Pero hindi. Pero kasi ikaw yung kausap namin. Sir Yexel, doon ho ba sa kontrata na mention po ang pangalan ni Hector? Sir? Yes po, Sir Rafi. Meron sa kontrata? Po, Opo. nung pag-send na po nila, hindi po nila sinabi sa amin na si Hector po yun. Nung kahit po basahin niyo po yung mga conversation namin, si Hindi, Hector. pero sa kontrata mismo, may nakalagay na Hector. Nung binigay na po nila, si Hector na po yung nakakontrata. Hindi sila. Hindi po. Pero yung pera dumadaan sa kanila. Opo. Kailan Excel po, sila rin po ang tumatanggap. May mga nakapirma kay Excel, kay Mikey, may kay Hector din po. Iba-iba po nakapirma po. Pero ang kay Excel lang po na dumadaan yung pera po. Nasaan na po yung mga pera, Sir Yexel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumilib. Nasaan na po yun, Sir Yexel? Yung pong, yung mga pera po na yun, Sir Rafi, nasa office po lahat yun. Kumbaga, yung... Ba't tayo nyo kami bayaran? Hanggang ngayon, hindi pwede na ma-release. Sir Rafi, bali, hindi po kasi akong may-ari, Sir Rafi. Yung pong owner po ang, kumbaga, sila po. Hindi, pero may access kayo sa perang yan. Wala po, Sir Rafi, wala po. Nasaan na? Sabi nyo nasa office. Hanggang ngayon ba nasa office pa rin? Yung pera po, Sir Rafi. Opo, yung bulto-bultong pera, yung milyon-milyon, gabundok na pera dyan sa post po ninyo sa Facebook. Nasaan na po yan? Nasa office po, Sir Rafi. Ang office po, Sir Rafi, sa Fabel Building, Alabang po. Kasi po namin sila minute, Sir Rafi. So, pwedeng puntahan niya ng NBI kasama complainant para bawiin na. Opo naman, Sir Rafi. Opo. Ay, yun naman pala. Opo. Sige, sir, may gusto Bali sabihin. po sir, may mga pumupunta po doon sa office nila pero wala pong nagpapakita, wala pong tao daw pero may tao naman po sa loob. Opo. Pinapatay po nila yung ilaw tapos bukas naman yung aircon. Paano walang tao bukas yung aircon? Lamig-lamig May na. mga picture po kami Ito nga po, na-hospital na nga po to si Mami Ellen dahil nga po sa depression. Sir Rafi, kasi kami po, ganito din po nangyari. Kumbaga nga po,
wala din kami kasi isagot sa mga tao. Gawa nga po kasi siyempre sa office din po pag hindi kami na updates, hindi din po kami nabibigyan ng updates agad-agad. Kumbaga, ano po naman sa mga tao, hindi po talaga akong owner. Kumbaga, wala po akong Oo nga sir, hindi nga ikaw owner, sabihin na natin, accurate yung sinasabi mo, pero the fact na ikaw ang tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Kasi sa inabot ang pera, hindi naman doon kay Hector. Nung pag-abutan ng pera, wala namang mukha ng Hector na nagpakita. Ito daw po si Hector, sir. Opo. O, di ba? Ikaw pong may pananagutan dito. Di ba, sir? sir. Tapos ngayon, kung sinabing siguro sa kanila from the very start na yun ay magiging casino money, ibibigay sa mga player pang sugal, baka hindi sila pumayag dahil alam nila very high risk yun pag sugal. Walang pumayag. So hindi kayo naging honest. Again, may problema naman po tayo doon, sir. Ay, Sir Rafi, bali, ano po yun, na-explain ko po sa kanila yun before po namin ipinasok. Kasi sabi ko nga sa kanila, Sir Rafi, wala pong kayang makapagbigay ng 5%. Hindi ko po kaya yung ganyan. Ang sa Kaya nga sir, kung hindi mo kaya sir, bakit mo kasi pinanindigan na kakayanin ni Hector na hindi mo naman pala kilala si Hector talaga kung kaya ba ni Hector o hindi. Ikaw ngayon ang sasabit dito sir. Opo, Di ba? sir, Kasi kumbaga parang kumolekta ka ng pera para kay Hector. Nagagamitin ni Hector sa kanyang negosyo kung anong pa man yung negosyong yon. Ikaw po ang tatamaan dito kasi ikaw tumanggap ng pera. Makinig ka sir, tingnan mo. Attorney Palmer Malyari, Chief NBI Anti-Fraud Division. Attorney Malyari, magandang hapon po sir. Magandang hapon po sa iyo, Senator Tulfo, at sa inyo pong mga tagapakinig at nanonood po. Kanina pa ho kayo nakamonitor. Anong takeaway nyo dito? Monitor ko po. In Attorney. fact, I find it very interesting na sinabi niyo po, sir, tama po lahat ng sinabi ninyo. Kasi po sa kasong pag-iimbestiga po ng staff, very crucial that we have to determine the person who actually received the money. Kung halimbawang si Excel Sebastian po ang lumalabas na pinag-abutan ng pera at siya ang taong kausap talaga ng mga complainants, it would appear na siya talagang mayroong responsibilidad doon sa perang tinanggap, lalo pat hindi naman maipapakita ng perang ito ay ipinaabot talaga doon sa binabanggit nila na Hector o kaya ipinasok sa junket operation. Meron po kayong magandang nabanggit din kanina, Senator Tulfo. Binanggit niyo po kanina na if it was explained very thoroughly to the complainants that the money will be used to fund yung casino junket operations, malamang hindi nga papayag ang mga victims because they know that it is a high-risk operation. Opo. So very crucial po lahat ng paliwanag na to na kukunin natin from the complainants para malaman natin kung anong klaseng kaso ang pwede po nating maisampa sa mga tao po na involved. Ayun. Ngayon, sinasabi po si Excel Sebastian, attorney, na yung mga pera daw po, yung bulto-bulto na pera, pinakita po sa, pinost nila sa Facebook, nandun daw po sa office. Kung totoo, baka pwede ho natin puntahan siguro, i-recover yung pera. Ano sa tingin nyo, attorney? Sige po, sir. Kung makapagpapile po agad ng complaint ang mga complainant sa amin. Sir Excel, Apo. nakita niyo po, narinig niyo po, sinabi ng NBI, Apo. kayo ho talaga ang ipit dito, kayo ho makakasuhan at kayo po ay makukulong, dalawa kayo ng girlfriend mo at hindi si Hector kasi si Hector magaling to, hindi naman nagpakita pag nag-abutan ng pera, wala naman siya doon o madali niya i-deny lahat, ikaw ang yari dito. So if I were you, cooperate with the NBI, ibalik yung mga pera, baka makakalusot ka pa. Kawawa naman sir, pati girlfriend mo damay dito. Opo, Sir Rafi. Makikipag-ano po ako sa inyo po. Mga Sir Rafi. magkano pera pa po ang natitira, sir? Sa palagay nyo, more or less? At bali, Sir Rafi, wala po akong wala po akong pera. Hindi, yung pong bulto-bulto na pinapost nyo po, nakita ko, gabundok na pera siguro. Hindi lang 50 million yun, 60 million. Tulad to sa mesa. Ano po yun, Sir Rafi? Yan po yung picture namin before pa po yan, Sir Rafi. Around last year pa po yan. Bali, ang nangyari po dyan, nandun po kami sa office. Nagpa-picture lang po kami sa pera, Sir Rafi. Kaya- Hindi po namin talaga. Hindi nyo pera, papicture na kayo sa pera. Pero yun ang ginagamit yun yung pang-front sa amin. Kaninang pera po yan, pinapicturean nyo sa harap. Yun po yung sa office ko, Sir Rafi. So hindi sa inyo yon. Kaninang pera yon? Sa office. Sino nga yon? Sino yung pinakabuso? Yun po, Sir, yung office po ni Sir Hector Pantoliana, Sir Rafi. Okay. Ipit sila rito. Yun nga sabi ng NBI. Siya maipit dito. Etong Hector, kung totoo man may Hector, maaari nga siguro, pero siya ang yari dito dahil siya po ang tumanggap ng pera. Tapos yung bank account ng misis niya, ng girlfriend niya, ang ginamit, pati yung girlfriend niya, ipit dito. Pati po yung girlfriend niya po, nag-i-invite din po. Siya rin po yung humaharap. Siya po yung connected kay Hector, yung asawa niya po. Edi
paipit din to si girlfriend. Opo, siya po yung tao talaga ni Hector. Si Mikey po kasi Idol Rafi, artista po. Artista Nag-artista po siya. siya. Oh, tapos siya po yung nagko-convince. Opo, ako po sa kanya po. Siya po yung unang-unang kumakausap sa Sa amin mga through video tao. call bago po kami makiharap kay Excel po. So bago nyo maharap si Excel, siya Siya po muna. Mikey muna. po muna talaga. Siya po muna. Parang tinitignan muna kung kaya namin mag-invest ng Invest ng ganito magandang o pera. ganito. Inimbestigahan muna kayo. Opo, bago pumunta sa step nilang ni Excel. Makulit po sila, tawag sila ng tawag, ma'am, isend mo na yung pera, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, puro black po Opo, kami. yung iba po nakablock na. Paano pong pag-iimbestiga sa inyo ni Mikey? Kumbaga, piniprep to make sure na may kakayanan kayo mag-invest. Opo. Opo. Ano pa rin pa mga tinatanong? Tatanungin niyo po, saan ka po nagtatrabaho, ganyan. Then, sasabihin niya, minimum po yung 1M, ganun. 1M up po. Depende sa trabaho. Then, pero nalaman ko, meron po palang mga 200 na dinidepende nila siguro. Bina-background check po siguro nila muna bago nila sabihin na, ganito yung minimum. Kasi meron po mga 200, 300 po. Depende sa trabaho. So, pag sinabi mong ikaw ay presidente ng isang kumpanya, Wala kayo 1 million sasabihin nila. pataas. Opo, wala kayo sasabihin nila. Okay. Pag sinabi mong call center agent, Mga 200. 200,000. Opo. Kung sabihin cruise, magkano yun? 200 po ang pinakamababa na po 200. nila. Hindi na sabi. Hindi na po kakausapin. Okay. Okay, meron din yung mga OFWs natin. Okay. Isa sa salon crew sa Dubai, 1 million yung sa kanya. Factory worker po sa Taiwan, 500,000 si Sir Patrick Arozal. Riyadh caregiver, 1 million po. New Zealand factory worker na si Kevin Lino, 400,000. Ang lalaki. So malalaki po, Idol Rafi. Marami pa po yan. At meron pa yung mga naka-video call. Ayan. Magandang hapon po doon sa mga naka-video call. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sino gusto magsalita? Magandang hapon Si Jason po. and Samira po. From Qatar. Yes, sir. Magandang hapon po from Qatar. Paano naman ho kayo nahikayat? Gaya po ng sinabi ng mga kasama namin ngayon na sa studio, ganun din po ang sinabi sa amin, gaya ng kami, hindi makaluwas-luwas gawa ng pandemic dati. So through video call kami nakipag-usap sa kanila, sir. Magkano po yung nakuha na investment? Gaya ng sinabi po sa amin dati, sir, ang minimum is 1 million. Sa party po ninyo, magkano po ina-invest nyo po, sir? Yun po. 1 million po. Opo po. Inutang ko pa nga po yun sa bangko, sir, eh. Gawa ng kailangan daw 1 million. So, yun, nag-isip kami, pati ni Mrs. Sabi ko, mag-decide tayo kung ano. Sabi na, sige, total, maganda naman. Sino po nakipag-usap sa inyo? Ilang dalawa po, sir, mismo. Nag-video ko sa akin, si Miss Mikey at saka si Sir Excel, Sebastian. So, nung pinadala niyo po yung pera, ano po yun? Through bank? Bank to bank? Opo, true bank to bank. Pinadala na in-address sa account ni Sir Hector Pantulanya na tinatawag nilang Boss HP. Doon naman sa account ni Hector Pantulanya. Opo. Okay. Actually, sir, tama po yung sinabi ng mga kasama namin. Wala naman silang advice regarding dati na ipapasok sa casino. Ang sinabi lang is may mga business na papalaguin, ganito, ganyan. So, kasama kayo. Kung gusto nyo Nagsinungaling sila. Opo, wala po silang sinabi. Kung alam po, hindi po kami sasali dyan sa casino. Alam namin, bawal yan. Tama. Bawal at saka isa pa, high risk po yun. Karamihan Yes po, sa yes mga naglaro sa casino, talo. Opo. Wala pa namang casino player na naging bilyonaryo at yumaman dahil sa pagsusugal. Palaging talo po yan. Kami naman pong mga taga OFW kasama na sa iba-ibang bansa, umaasa naman po kami dahil yun lang po ang hinahangad namin dahil may mga pinapangarap kami dyan sa Pilipinas na gusto naman namin kahit paano may taguyod. Di namin inasahan na ganun pala ang mangyayari sa amin. Opo. Sa inyo ba, sir, 5% din na pinangako na return? Opo, sir. Sa investment po ninyo? Opo, sir. Meron pang 10%. Wala po. 5% lang po lahat. Puro 5%. Opo. Good evening po, Sir Rafi. Opo. Kevin Lino po from New Zealand po. Ang sabi naman po sa akin, Sir Rafi, is 3% lang po binigay po sa akin na monthly inibigay po ngayon. Okay. Which ang akala ko po before 5%, which is nagtanong-tanong din po ako sa ibang mga kasamahan po rin po dito. Sa kanila po 5%. Yung iba naman po 4%. At tapos nagulat na lang po ako na sa akin, pumasok po siya na 3% lamang po. Magkano po ina-invest nyo, sir? 400k po. Kanino po pinadala yung pera? Kay Ma'am Mikey po. Mikey naman. Ay, iba-iba pala. Ma'am, yung nagtataas ng kamay, magandang hapon po.
Magandang hapon po. Ako po si Jason Opo. na nasa Dubai po. Nitong taon lang po nito, Sir Rafi, pumunta po ako, nagbakasyon po ako nung January dyan sa Pinas para ma-meet ko po sila personally at maiabot ko po sa kanila yung perang i-invest ko po sa kanila. At yung perang in-invest ko po sa kanila is 1 million cash. Uy. Na inabot ko mismo sa mag-asawa, kasama po niya yung mama ni Yexel at yung dalawa po nilang secretary na si AJ at Marlo. Saan po yun? Meron po Saan niyo po inabot? sa mismong bahay po nila, Sa dun Las sa may Piñas maraming laruan. Sa Las Sa Las Piñas po. Paano po nalaman yung bahay nila? Binigay po nilang address nila at pumunta kayo doon? Yes po, through Mikey po. Siya po yung kausap ko, video call at message po. Sinend po nila yung address po nila sa akin. Tapos, sinamahan po ako ng kapatid ko. Nag-single lang po kami doon papunta kasi malayo po eh. Taga Pampanga pa po ako that time. Opo. So ma'am, bukod po doon sa kay Yexel at saka doon kay Mikey, meron pa ho ba ibang tao nagkumbinsi sa inyo sa household po ni Yexel? Yung mama niya po at saka yung dalawang secretary niya na si AJ at Marlo po. Okay, ano pong klaseng pagkukumbinsi ang ginawa ng mama ni Yexel sa inyo? Ang sabi po nila is maganda daw po yung investment na to kasi every month kikita po kami ng 5% which is ilang buwan lang po nilang pinaranas sa amin at maybe 6 months lang po. Tapos in the other months po, ayun na po, nagka-problema na hindi na po naibigay yung mga interest namin. Parang pyramiding. So ang natikman nyo lang po, 5 to 6 months lang po nung Yes po, pinaramis na na return to investment na 5%. After that, wala na, tablado na. Wala na po. Okay. Tapos mini-message ko po sila, panay lang sin po nila. Wala po silang sinasagot or anything. Ako po si Priscilla from US. Opo. So, ayun, nakita ko lang sa post ni Yexel Sebastian sa page niya. Nag-post siya about sa business. So, minessage ko po si Yexel at naengganyo po ako na mag-invest kasi meron din akong ipon dito. Tapos, nung nag-invest ako, sabi niya, kausapin ko daw si Mikey dun sa page niya. Magkano po na-invest nyo, ma'am? 200,000 po. Attorney Malyari, Opo, magandang hapon po ulit. o kasama rin daw po yung mother ni Yexel sa pag-iinganyo, pag-iimbita na mag-invest. So yung mother ni Yexel, sama na rin po siguro sa kaso. Opo. Looking at the bigger picture, we will really have to look at all personalities involved in enticing the victims into investing. Lahat po yan gagawin po natin sa ating investigation. Sige po, sasamahan po namin sila sa inyong tanggapan. Ano po mangyari pagdating po dyan sa inyong tanggapan? Paano po magiging yung approach ninyo sa pag-iimbestiga sa kasong ito? First and foremost, we will have to document their allegations by preparing a pro forma affidavit. Opo. We will ask them to submit all documents that would signify yung pagpapadala ng pera sa ating mga taong iniimbestigahan. We will do a record check. We will do verifications with related government agencies. At lahat po ito ang initial nating gagawin. And nabanggit ko po kanina, Sir Rafi, that there is an office in Alabang. Opo. We will make it a point to visit it. We'll bring the complainants there para humalaman natin, ma-verify natin if the office is really existing. At saka, sir, yung bahay na siguro kasi doon daw kuminsan nagkakabayaran. Kasama po yun, Sir Rafi. Kasama po yun. Papupuntahan po natin yan. Ay, salamat. Sige po, sasamahan po namin silang lahat dyan sa inyong tanggapan. Attorney Palmer Malyari. Maraming salamat po, Thank you po. Senator Rafi. Chief NBI Anti-Fraud Division. Magandang hapon po, Attorney Malyari, sir. Si Mr. Yexel Sebastian ay na pong sumagot. So, sasamahan po namin kayo sa NBI. Bilis-bilisan po natin to. So, pupuntahan po yung bahay na kung saan nagdi-deliver kayo ng pera, pati yung opisina, kasama sa pag-imbestiga ng NBI yan. Alam ba ng mother na scam yung ginagawa Opo, ng anak minsan niya? po, nagchat-chat. Siya po yung Siya pa yung nagchat-chat po. nagchat-chat. Tapos Nagre-reply puro po Diyos yung chinachat niya. Alam daw ng Diyos na ganito yung wala daw silang kasalanan. Mga Bible verse. Mga bawa po, ganun po yung... Sinama pang Diyos sa kalokohan. Opo, kami pa po yung si Santanas. Sila po si Kayo pang masama. Yung mga chat niya po purong ganun. Parang nababalo na po ata sila. May nakapagsabi pa nga daw po, lagi daw po sila nasa Okada Hotel, nagkakasino. Nagkakasino. Na madaling araw. Ay, ito. Sila kay Yexel po. May nakakita daw po na lagi Tapos nasa nagsha-shopping Okada. po pala. Yan na yun. Tapos- Attorney Palmer Malyari, sir, sir. sorry, Opo, sir. pagtawaglit. Anong kaso dito laban sa mga inireklamo, attorney? Well, ang maliwanag po dito is estafa. Mhm. Estafa po, if there is a corporation involved which I have not heard kanina,
it's also a possible violation of Republic Act 8799, which is a violation of the Revised Duties Regulations Code. At yung pong pagbabayad at pag-entice using the internet o social media, yan po ay maliwanag na violation din ng Republic Act 10175 o yung Cybercrime Prevention Act of the Philippines po. Naku, ang dami pala, patong-patong ng kaso. Ilan taon po to kung sakasakali? Pag Ay, sila po mataas po yan. Ang pagkakaalam ko po sa ang estafa po, depende po sa amount. Tapos po, ang Cybercrime Prevention Act, if I'm not mistaken, is actually prison mayor, pataas po yan, 6 years and 1 day to 12 years. Depende pa po sa degree ng violation ng ating mga subject. Okay. Large scale po, pasok ba? Meron bang large scale estafa? Marami pong, kung hindi man po large scale estafa yan, multiple counts of estafa po to think na napakarami po ng mga complainants at victims. Ito ba, bailable? Non-bailable offense? Malamang po, non-bailable na po yan. Nako, yari sila ngayon. Sige, yan lang po muna. Again, sobrang thank you po Attorney Malyari. Maraming salamat po, Senator. Maraming Thank you po. salamat po sa inyo. Thank you Salamat po. din po. Ayun, no bail. Opo, yun po Saka talaga yung gusto. patong-patong na kaso. Opo. Sa kanya nga po yung checking nga po niya tumalbog 5 million po yung nilagay po ng investment. 5 million? Opo. Oh, aray. Tapos Sorry, binigyan ng check, hindi tumatalbog daw po. Tumatalbog po yung check. Ang sakit. Ang laking pera. Tapos pinangkakasino lang. Wala niyo nakita. Nag-shopping pa nga po, post pa sila kahit delay-delay na po. Fully paid nga po yung dalawang sasakyan po nila Ay, pera niyo yun. Opo. Yun na yun. Ano, nagsha-shopping tapos? Opo. Nung birthday po ni Mikey, ang dami niya mga luxury bag. Tapos yung mga investor niya, walang ganon. Sila, shopping, Tapos, ganon. tapos ng Pasko nagtapon sila ng pera po. Opo, namimigay pa sila sa live. Sinong binibigyan nila? Siguro yung mga trabahador po ata nila, Opo. nagtatapon Tas sila ng pera nag-birthday pa po. po yan ng September 8. May video po yung isang parang vlogger din po. Nagpapalaro siya, nagbibigay pa po siya ng pera. Pero hindi na po siya nagre-reply sa amin noon. Nagpalaro po siya sa mga bisita niya po. Naku, yan sinasabing, ayan shopping now, jail later. Ayan grabe. Pera niyo po lahat yan. Sige po, punta tayo dun sa NBI, sasamahan po namin kayo para mapabilis na po yung Yes. pag-imbestiga. In fact, pwede ko rin po ito patawag Senado in aid of legislation. Lahat po kayo mga complainant Yeah. para pa-imbestigahan natin to. Actually, sir, 400 plus po kaming naka-invest sa kanila. 400 plus. According sa kanila, ang pera, ang pinost na po nila January 2023 nung pagpasok ng taon, naka 200M na daw sila. Top notcher po daw mag-recruit si Yexel tsaka si Mikey. Dahil po kasi nilang followers Grabe, 400. Sabihin natin kalahating milyon na lang. I-average natin. That's 200 million na. Tama. Opo, 200. Ang laking Nung pera. January pa po yun Tapos tuloy-tuloy pa rin po sila magbigay. Sige po, ganun po muna. Diretso tayo sa NBI. Pakiaris na lang, sorry. Yes po. Sige po, salamat po ma'am. Maraming salamat din sir. po. Kunin po Amen itong po. ebidensya. Thank God you bless po. po. God bless po. Okay.